Energy FM. Same. Pero iba dito sa 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre good morning din sa napakaganda, napaka-sexy, ang babae nagtatanggal ng jacket. Enough ko pala yung sarili ko. DJ Lindsay, good morning. Good morning, baby Toby. Uy, kamusta naman ang iyong umaga so far? Maayos-ayos naman. Getting better Ayos-ayos. each day. Buti naman ganyan. So Yes. dahil getting better ka na, ilibre mo na ako ngayon. Yun dun sa part na yun, medyo hindi better yun. Ay wow, bakit naman? Hindi kasi medyo peligro tayo, baby. O bukas ililibre mo ako kasi sahod Ano na. bang gusto mo kasi? Ang gusto ko lang naman ay napakasarap na breakfast. Big breakfast gusto ko. Parang yun naman lagi yung kinakain mo. Ay hindi, wala pa akong kinakain. Ngayon? Wala pa. Talaga ba? Gugutom na ako. Sige, Ma'am Dulce, may extra kayo dyan sa likod. Kasi yung accounting, di ba, tuwing umaga nagluluto sila. Oo, alam mo ba nung isang araw, no? Bango nung. Amoy na amoy ko yung niluluto ni Ma'am Eklud. Oo. Sobrang bango, kaso nga lang munggo pala yun. Pero masarap kasi. Kanina naman ang niluto naman niya, fried rice at saka yung egg na scrambled. Hindi ko alam kung anong Sunny tawag side doon. up. Hindi, omelette ba na? Scrambled egg. Kaya mo Basta yan. ganun, basta Ano? maliliit na yung ganun niya. Anong ganun? Na egg. May Ganon. itlog. Scrambled eggs. Scrambled ba yun? Ba't hiwa-hiwalay? Wala. Siyempre, ganun talaga. Ang scrambled. Oo. Pero ang scrambled egg kasi, Scrambled nga ano nga yun, malalaki yun, di ba? Tapos di naman siya maliliit na hiwa-hiwalay. Pwede rin namang pag-hiwalay. Depende kasi yan sa pag-ano paghalo. mo. Oo. Kasi kung ganun, scrambled eggs pa rin naman yun. O sige na nga yun. Hindi ko matanggap kasi. Ano bang scrambled eggs para sa'yo? Yung malalaki chunks, ganyan. Tapos So, gusto mo hiwa-hiwalay. malaking itlog, ganun? Oo, syempre. Syempre. Oo. Ba't ikaw ba? Ayaw mo ba ng malaking itlog? Gusto ko yung medyo runny. Oo. Oo. Alam mo yung tinatanong yung size ng itlog Rani ka dyan. Kasi ganun kasi yung gusto ko sa itlog, runny nga. Kasi iba kasi yung texture ng runny sa sa tawag dito, sa buo-buo. Oh. Kasi yung sa akin kasi half-cook, parang ganun half-cook. Gusto mo yung gano'n, na sunny Oo. side up. Medyo creamy siya tignan, tapos alam mo na yung parang kay Gordon Ramsay. Para sa akin kasi yung perfect Oo. So, Idol yun mo ang yun gusto ko. talaga Well, no? ganun naman talaga, di ba? Kapag idol mo, yun talaga gugustuhin mo, di ba? Totoo. So, Ako kasi yun. ang gusto ko, baby Toby, yung luto talaga. Lutong-luto. Oo. Ayoko nung may mga tumutulo-tulo kapag Wait. Oo, ayoko. Try mo kaya? Kasi pinapalaman ko sa pandesal kasi. Pwede rin naman yun yung palaman sa pandesal. Pero tumutulo kasi sa gilid. Hindi naman yung tulong-tulo talaga na parang sobrang liquid naman talaga. Hindi naman ganun. Tulo. Hindi. Basta naman gusto ganun. ko yung kapag kinagat ko, lahat sama agad, lahat. Pero try mo rin, masarap yun kasi napaka-creamy niya at syempre at the same time, perfect yung texture niya. Sige na nga. Try Dapat mo. nga ikaw yung magpasample dyan minsan Palibre ka 500. ng palibre. Anong itlog 500? Well, syempre. Ano yung itlog na yan? Ang doon, ang breakdown noon, 5 piso, sabihin natin, 8 pesos sa itlog. Ay, naku. Tapos the rest, TF ko na yun. Grabe naman Oy, yun. ang baba-baba naman ng TF ko nun. Oh, grabe. 400. Hindi na, sige na. 93? 92, oh. Nakakaloka. Ano nga? yung itlog na yan? Pwede bang... Ay hindi, itlog 8 pesos lang. Yun nga. TF ko nga lang yung Kaya nga. 492. Uy, grabe. DJ Baby Toby, magluluto sa'yo ng itlog, oh. Kapag si Jim, libre lang yan Kakaloka ka? Tama na sa usapang itlog, DJ Lindsay. Nagugutom na kasi ako Oo. Anyway, ito na nga pag-usapan na natin ng ating message sender kanina. Ito nga, yung ating message sender kanina, meron daw siyang tropa, kaibigan, Ay. na kung saan sobrang challenging ng kanyang buhay ngayon. May pinagdadaanan Ay, talaga. bakit? Bakit? Kasi itong kaibigan niya ay hiniwalayan ng kanyang jowa, tapos namatayan ng aso, tapos ngayon stress out sa work. So syempre, break up, namatayan ng aso, stress sa work, napakabigat niyan. Ano kayang ano niya? Nagpatong-patong, di ba? So ngayon, ang tatanong ko naman sa'yo, kapag ikaw ba ay napaka-challenging ng buhay mo, ano yung ginagawa mo? Ano yung kalimitan na pang-cope up mo sa sarili mo? Siyempre, di ba, nakaka-burnout naman talaga yun, di ba? Oo. Tsaka nakaka-down. So ngayon, anong ginagawa mo? Yung parang kang sinakluban ng langit at lupa. Diba? Oo.
Parang gusto mong i-condemn lahat eh, no? Oo. Ako pag ganyan, syempre tao lang tayo. At ako very emotional ako iyak. Iyak. Tapos dasal. As in, lumuluhod ako, nagdadasal ako talaga. Lahat tinataas ko kay Lord. Tapos after nun, as in, iiyak lang ako kahit ilang oras ko gusto. Ganyan. Tapos after nun, you will feel better after crying talaga eh. Tas Tama ka dyan. after mo magdasal. Tapos wala na akong gagawin after nun. Kasi wala din naman, hindi ko, out of my control eh. So, Oo, tama. ganon. So ako naman ang ginagawa ko naman, no? Wala lang, tititigan ko lang yung kisame tapos yun na yun. Grabe naman yun. Actually, totoo yun. Oo. Minsan kasi, di ba, ang usual na nangyayari, di ba, kapag down na down talaga tayo, bago tayo matulog, yun yung natin, may isip natin eh, di ba? Totoo. So ako, ang ginagawa ko, kaya nakahiga na ako nun, tititigan ko lang yung kisame. Tapos habang madilim yung kapaligiran ko, yun, iniisip ko lang siya. Tapos kasi wala naman akong magagawa eh. Diba? Wala akong magagawa. Yun, nandito ako sa posisyon na to at syempre, para sa akin, challenge to. Oo, mahirap. Oo. Pero syempre, kailangan ko pa rin kayanin, di ba? Totoo. Kasi yung ibang mga tao, kaya sabi namin ni Baby Toby, out of our control, kaya wala rin naman kami magagawa. Yung ibang tao kasi, Baby Toby, di ba, sobrang devastated sila, nilalabas nila sa ibang tao Tama. yung galit nila. Oo, which is not good. Hindi dapat ganun. Alam mo, gantong nangyayari, no? Parang meron siyang meron siyang chain, kumbaga, parang food chain, di ba? Alam mo Domino yung effect siya. Domino effect. Oo. Kumbaga, kapag stress out ka sa trabaho mo, yun yung problema mo, di ba? Sisigawan ka ng boss mo. Oo. So ngayon, may stress ka. Oo. Tapos ikaw naman, sisigawan mo naman yung mga nasa baba mo. Yung mga katrabaho Kung mo mga naman. katrabaho mo Oo. or hindi naman kaya much worse is yung Oo. pamilya mo. Totoo. Alam mo nangyari sa akin yan dati? Talaga? Kasi stress ako sa work ko noon. Tapos ang nangyari, napakabugnutin ko. Totoo. As in sobra, nasisigawan ko yung mga kapatid ko, yan nanay ko. Alam mo, sobrang ko talaga nun. Oo na-influensyahan ka kasi. Oo. Kasi kaya nung time na yun, na-realize ko sa sarili ko, ay hindi pala ganito dapat. Kasi syempre, bago-bago pa lang naman ako noon. Fresh grad, tapos ganun kagad yung trabaho. Sobrang dami na kagad, di ba? Nape-pressure ka. Nakaka-pressure din naman. At syempre, na-pressure ka rin naman para mag-provide, di ba? Oo. Kasi yun, ang nangyari noon, na-realize ko sa sarili ko, dapat pala hindi ganito. Oo. Kasi parang ang toxic nun. Kapag ganun ka, sumisigaw ka ng sumisigaw. Oo. At saka Baby Toby, naniniwala ko kung ano yung circle na ginagalawan mo, imposibleng hindi mo ma-adopt kung anong ginagawa nila. Tama. Like halimbawa, sa workplace ninyo, nagsisigawan yung mga tao, yung boss mo sinisigawan ka kapag nape-pressure din siya. Ikaw magiging ganun ka din. Tama. 'Di ba? Unless you make a change or umalis ka Yes. doon sa circle na yon. Kasi imposibleng hindi mo yan madala sa pamilya mo, sa jowa mo Actually. pag magkasama kayo. Tapos magiging toxic ka na rin at lalayuan ka ng ibang tao. Tama ka dyan. Pero syempre, once na-realize mo rin naman na mali yung ganyan, no? Alam mo na yung gagawin mo eh. So ako ginawa ko noon, yun nga, na-realize ko na dapat nga ikimkimin ko na lang to. Siguro dapat sa ibang tao, dapat hindi ko na sinasabi, hindi ko na ina-express yung mga nararamdaman ko. Kasi syempre, ang toxic nga rin naman talaga kung puro yun na lang din yung sasabihin ko, kung sisigaw na lang ako ng sisigaw. Kaya ako, natutunan ko na kimkimin na lang yung sa akin, yung mga nararamdaman ko at tititig na lang ako sa taas. Kaya yun na yun. That's it. Oo. Wala naman ako magagawa eh. Kumbaga, it is what it is na lang. Oo, kaya sulat mo, ganyan, Pwede i-type rin mo, yun. send mo Oo. sa sarili mo. Marami ng ways ngayon talaga. Kaya nga dapat i-treasure din natin, bukod dun sa mga bagay na nasabi namin ni Baby Toby, yung mga taong kahit paulit-ulit tayong Yes. magkwento ng problema at paulit-ulit yung mga hanash natin, nandyan pa rin para makinig sa atin. Tama, katulad na nga lang ng ating sender, no? Yung tropa niya, na merong pinagdadaanan talaga at syempre nandun pa rin siya, nakasuporta doon sa tropa niya. Diba? Oo, kaya naman kung meron tayong mga tropa na ganyan, no? Alagaan natin sila. Totoo. Kasi syempre, di ba, bihira lang tayo makakita ng ganyan eh, no? Totoo. Yung tipong andyan palagi para sa'yo, di ba? Yung tipong kahit hindi naman kayo, di ba? Kahit opposite sex, okay lang. Walang totoo mali siya, di ba? Kasi syempre, kaibigan, tunay na kaibigan yung tawag dyan. Totoo. Tsaka may mga kaibigan na Baby Toby, yung iba nakikinig lang sa'yo para may maichika sa iba. Yun pa, isa. Para maibenta ka sa iba, tsaka para maging bida sila kasi alam niya yung buong pagkatao mo or alam niya yung mga problema mo. Ay, yung mga nako. ganyan, di ba? Tama ka dyan. Oo. Kaya naman mag-iingat pa rin tayo. Ha? Kilalanin muna natin yung mga kaibigan natin. Totoo. Kasi syempre, mahirap nga naman talaga makakita ng tunay na kaibigan eh. Totoo Diba? yan. Pero alam mo, hindi ako naniniwala sa best friend. Bakit? Kasi para sa akin kasi, kung may tunay kang kaibigan, ano pa yung best friend, di ba? Yun yung para sa akin Yun yung ano ko So lang. naniniwala ka sa real true friend. True friend talaga ako naniniwala. Hindi sa best friend. Kasi ano ba pagkakaiba nun? Sige nga. Well, siguro nadala na lang siya ng panahon kasi 'di ba ever since
may best friend na term, ganyan. Lalo na sa mga bata. Oo. Basta yun, Feeling para ko sa lang, akin, true mas friend. gugustuhin ko yung tunay na kaibigan Oo. kaysa sa best friend. Kasi at the same time, kasi parang parehas lang din naman yun eh. Tunay mo totoo. kaibigan, Best friend pa rin. parang best friend mo rin naman, di Best ba? among Iisa the lang rest. sila eh. Yun yung Oo. para sa akin. Kaya ako, mas gusto kong tawagin sila as true friend. Totoo. Kaysa sa best friend. Kasi syempre kapag best friend, meron ka pang kaibigan na, meron pa yung sangay-sangay eh, di ba? Oo. Parang na ano mo sila, na segregate mo, Oo. yung kaibigan mo lang tsaka best friend mo. Kaya para sa akin, true friend. Totoo. Tapos napansin mo rin, Baby Toby, na meron meron kang best friend sa trabaho or meron kang, yun, best buddy sa trabaho, meron kang best buddy sa hometown mo, may best buddy ka sa, kahit saan ka pupunta, laging merong isang Tama. may laging isang nagsishine, diba? May ganun ka, or isa lang talaga yung solid na kaibigan mong masasabi mo pwede mong, diba, pwede mong hatakin kahit saan. Una sa lahat, hindi man ako humahatak kahit saan eh. Hindi! Kasi, Ibig sabihin, meron mo siya isama kahit saan. Yung mga kalad ka rin friends natin, ganyan. well, ako naman kasi, ako yung hinihila kasi. Kasi ako hindi ako nagyayaya kasi eh. Ikaw yung kalad ka rin. Oo, yung kalad ka rin talaga. Kasi una sa lahat, tamad akong kumilos, tamad Oo. akong umalis, tamad akong magbulakbol kahit saan. Hanggat maaari, doon lang ako sa bahay. Oo. Kung meron man akong niyayaya, sa Valorant lang yun, maglalaro lang Oo. kami. Well, meron akong niyayayang mga kaibigan. Gano'n. Mga normal lang na uy pre, laro tayo, ganito, ganyan. One game. Tapos hanggang sa tumagal-tagal na, yun lang. Mga ganun lang sa akin. Oo. Ganon. Ako kasi, kalad ka rin din. Minsan ako yung ako yung nagpaplano, pero pag ako yung nagplano, malamang sa alamang, hindi matutuloy yan. Kasi di ba minsan may ganun tayo sa mga kaibigan, yung set na lahat, na meron ng date, tapos go na lahat. Tapos ikaw, bilang ito yung trabaho mo, biglang magkakaroon ng event. Di ba? Alam mo yun? Nakakaloka. Ang ending niyan, ikaw pala yung susunod, imbes na ikaw Oo, yung diba? mauna doon. Ganyan. Kaya hindi na sumuko na ako sa ganyang task sa mga kaibigan. Meron kasing, well, tulad ng sabi mo, may true circle of friends ako, naniniwala ako. Ganyan, na talagang anytime na kailanganin namin ng support ni Romel, talagang, ay, dadating sila. Feeling ko kahit nasan kami. Mabuti yung ganun. May ganun talaga. Kaya mag-ingat tayo sa mga kaibigan natin. And Tama. i-treasure natin yung mga totoong kaibigan natin. Yes, tama ka dyan, DJ Lensay. Kaya naman susunod na ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lensay para sa programang Lihim ng Liham. At syempre, ito na nga, nakasama mo at nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby na pwedeng-pwede niyong stalk sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin niyo lang Baby Toby 1067, okay? At eto na nga, DJ Lensay. Meron tayong inilabas kahapon ng alas 7 ng gabi. Uy, ano yun? Oo, yung Pangga University. Ay, oo. Oo, nasa Pala. Facebook page na po yan ng Energy FM. Tapos, panuorin nyo lang yan. Napakaganda po yan. Napakulit po ni DJ Lensay. Ilang beses ko nang pinanood yun. Oo, promise. Di ako makamove. Ang kulit-kulit para tayong mga Diba? pakawalang bata. Kasi nakakamiss din naman kasi maging estudyante. Kaya naman ayun, inilista namin yung iba't ibang klase ng estudyante sa classroom. Ang pangit ng pagkakapackage sa personality ko eh. Ikaw may pakananon, no? Uy, hindi ako. Si Cara pala. Ay, hindi rin siya. Sino? Mga Si Papa intern. Jackson. Akala ko si Papa Jackson, dami kong tinuro. Kasi yung ko doon, yung personality ko doon, yung kaklase mong KJ. Bad trip. Kapag kailangan talaga ng mga masungit, mga away, yan yung role ko palagi sa energy. Bagay naman kasi sa'yo masungit talaga. Imaginein mo, nung Grabe. pinrank nyo kami, di ba? O napakasungit mo. Natakot nga ako nun sa'yo eh. Dalang-dala mo yun eh. Kasi syempre, yun yung binigay sa akin, kaya dapat character tayo. Kasi alam nyo talaga mga Pangga, takot na takot talaga ako nung kay DJ Lensay. As in. Grabe naman, nito. Hindi, seryoso yun. Tapos ang slow ko pa nga nung time na yun. Nung sinabi nyo na it's a prank, gumagunon pa ako, tumatango lang ako nun. Kala ko yung pa rin yun. Pero more than anyone, dapat nga magaling ka sa mga ganyan dahil yan yung specialty. Hindi kasi nakita ko na Diba? kasi na nagre-record yung camera noon nung time na yun. Kasi may nagbiblink eh. So una ko agad naisip. So yung tinitingnan mo agad no, sa paligid. Oo, kasi syempre nakita ko yung camera eh, maganda eh. So tinignan ko. Di nakita ko nagbiblink. Baka time-lapse siguro. Yung kagad unang pumasok sa isip ko, time-lapse. Naka-timelapse. Naka-timelapse siya, hindi prank. Nakalimutan ko naman na YouTuber nga pala kayo. Oh, diba? Malangya kayo. Social media yung ginagalawan mong Ayun mundo. nga eh. Napaka-expert mo dyan, tapos di mo Kasi alam na galing kasi ako sa mundo na walang prank-prank, walang it's a prank, ganun. So ngayon, Wala bang prank doon? walang it's a prank doon, walang masyado. Meron man siguro pero hindi ganun ka dami. Puro challenge, ganyan. Puro challenge. Puro Oo, challenges. okay.
So ngayon dito, nagulat ako na may it's a prank. Oo nga pala, no? YouTuber nga pala kayo. Oo, kaya ganun. Baka naman pwedeng ibahin nyo naman yung role ko sa susunod. Ako naman sige. siguro yung awayin. Pwede. Diba? Ikaw yung Ako yung tratuhin ng masama, ganun. Oo, ako yung nakakaawa. Yung ganyan. ingungod-ngod yung ulo sa sa drum ng tubig. Pwede Okay rin yun. naman. Okay sige lang. Para lang alam mo yun, makalimutan ng mga tao yung character ko. Kasi parang from the very beginning, yan yung character ko dito sa Ay, Energy. magkakaroon tayo ng Christmas special na naman. O sige. Sige, bibigyan kita ng role. Bigyan mo yung tipong mga lilimos sa daan, ganyan. Ay, pwede. Kaso maglilimos ka, napakaputi mo. Wow! Nakakahiya naman sa Imagine. baka napakaputi ka. Meron- Parang hindi ka maputi. Meron bang ganyan ng lilimos? Mas maputi ba doon sa lilimos? Oo! Bakit kapag pag mahirap ba? Naggugluta, ganun. Pag mahirap, Ano man lilimos ka para sa gluta mo, ganun. hindi naman. Grabe ka. Ano ko basta, yan na nga, iniwan ka na Ay, ng bed nako. mo. Nakakaloka. Pero yun na nga, sige, hintayin nyo na lang yung Christmas special. Anyway, mga pangga, susunod na nga, gaya nga nasabi ko kanina, DJ Lensay, para sa programang Lihim ng Liham. At ito na nga, tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo... Energy!